God Level Demon Chapter 211 hanggang 220. Ito ang unang batch. Mahinang pinagmamasdan ni si Yaping ang mga piling tao ng mga patay na tigre, at wala silang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil gusto ng mga taong ito na magpakamatay, siguradong na-sensationalize sila. Bagamat ayon sa kanyang kasalukuyang lakas, pansamantalang hindi niya kayang harapin ang malalakas na manlalaro na mahigit 5 araw nang nasa militar, madali pa rin niyang harapin ang malakas na 4 na araw na kapangyarihan ng mga mandirigmang ito. Bukod dito, ang kanyang espiritual na lakas ay sumasaklaw sa malawak na saklaw, at pagkatapos siyang ma-promote sa ikalawang araw ng militar, ang radius na 3 o 400 metro ay nasa loob ng kanyang saklaw. Tinatayang tanging ang pinakamalakas sa 6 na langit ang makakatapat nito. Samantalahin ang espiritual na eksplorasyong ito, gusto niyang lumaban ng lumaban, at gusto niyang makatakas at tumakas. Wala siyang kahit anong takot. Aba, may mga paparating na kalaban, mauna kayong umatras. Kumislap ang mga mata ni si Yaping, at tila may mga kalaban na nagmamadali sa malayo. Napakalakas ng hininga, at kumikislap ang kanyang figure. Kasabay ng isang malakas na putok, lumabas siya mula sa labas at ipinakita ang kanyang mga hakbang. Pagkatapos ng ilang paghinga, nilisan niya ang bodega. Napakabilis ng takbo at hindi na nahabol ng kalaban. Hoy! Hindi nagtagal pagkaalis ni si Yaping, 12 ng LTTE ang agad na dumating at pinalibutan ang bodega. Ang may ulo ay isang lalaking may 6 na miyembro ng militar. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit. Siya rin ang kanilang kilos. Ang amo. Paano nangyari iyon? Lihu? Patay na silang lahat, wala pang isa ang umalis. Natanggap namin ang mensahe mula sa mga taong ito, dali-dali kaming lumapit, hindi ba ito nahabol? Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Sa totoo lang, napatay na ang mga piling tao ng ating LTTE. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Hindi ba't isa siyang malakas na manlalaro sa militar? Siguro isa itong malaking tagumpay. Naaalala ko na nanalo siya ng 9 na beses na PU1 napakahalaga, at ang talento ng batang ito ay kahanga-hanga. Hindi mahirap makalusot sa 2 araw na mundo sa loob ng 1 buwan. Walang hiya, dati akong nagkukunwari na baguhan lang ako sa militar. Hindi ko inaasahan na maglalaro ako ng baboy dito para kumain ng tigre. Gusto niya kaming bilangin, at talagang nagtagumpay siya. Matapos pumatay ng napakaraming kapatid ng sabay-sabay, kahit ang ating LTTE ay hindi na kayang makaranas ng ganitong mga pagkalugi. Kailangan mong mamatay. Dapat mamatay ang batang iyan. Kahit hindi ko malaman ang sikreto ng hari, papatayin ko siya. Marami sa mga LTTE ay pawang galit na galit, lalo na kapag nakikita nilang pinapatay ng kabilang panig ang sarili nilang mga kasama, lahat sila ay hindi nagtagumpay, at mas lalo pa silang nagagalit. Ang kanilang LTTE ay palaging arrogant sa Black Moon City. Ito pa lang ang unang pagkakataon na pumapatay sila ng mga tao, kung saan ang iba ay nagpapakamatay, at namamatay ng ganito kat-indi. Sus Mariosep, kasabay ng isang malakas na putok, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit ay walang saysay na nagpaputok, at ang isang palad ay nataman sa lupa. Isang malaking lubak ang lumitaw sa isang iglap, at ang graba ay tumalsik at nagkaroon ng maraming bitek. Sayang naman, hindi kita mapapalaya, hindi kita mapapalaya. Sumigaw sa langit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit, kahit na makatakas ka pa hanggang sa dulo ng mundo, kahit na malaki ang iyong pinagmulan, hahabulin kita at pupugutan ng ulo. Ang sakripisyo para sa maraming kapatid na namatay. Gusto kong hatiin ang katawa-tawang kabayo sa isang bangkay, at durugan ang bangkay. Gumawa siya ng isang nakakapangilabot na ungol, lumuha, at ang galit ay umabot sa sukdulan. Dahil mga piling tao ang mga patay na LTTE na ito, kasama na ang isa sa kanyang mga kapatid at isang mabuting kaibigan, pero ngayon ay pinatay siya ng kaguluhan, paano niya ito matiis? Sige na. Sumigaw ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na suit, ilathala ang aking utos, palabasin ang lahat ng tao sa buong tigre, halughugin ang buong lungsod, kahit bata pa, matanda, o babae ay kikilos din ng sama-sama. Kapag nakita mo ang basura, patayin mo na. Sa pagsisimula ng mga taktika sa dagat, gusto kong mamatay siya ng walang lugar na mamamatayan. Oo, marami sa mga LTTE ang sumisigaw sa galit, at pawang umaarte lang sila. Ang katawa-tawang gawaing ito ay lubos na nakakainis sa kanila. Ito ay isang walang katapusang puot. Tuldok. Dahil sa galit ng mga tigre, kumukulo na naman ang Black Moon City, mas magulo kaysa dati. Ang organisasyon ng mga makamandag na lobo ay isang lugar ng pagtitipon. Ito ang pinakamataas na palapag ng isang gusali. 20 o 30 makamandag na lobo ang nagtitipon sa lugar na ito. Sinusuri nila ang impormasyon at hinuhusgahan ang lugar kung saan matatagpuan ang shopping. May balita na ang ilang ay lumitaw sa hilagang kanluran ng Black Moon City at nakipaglaban sa mga tao ng mga tigre. Bilang resulta, ang mga kalaban ng mahigit 12 ng mandirigma ay napatay. Ang mga tigre ay dumanas ng matinding pagkatalo. Mukhang hinahanap din ng batang ito ang mga piling tao ng organisasyong ******. Mahigit 20 mandirigma ang nasa parehong sitwasyon. Ang 2 pinakamalakas ay napatay niya. Malaki rin ang nawala sa organisasyong ******. Nakakahiya, sinasabing ang lalaking ito ay maaaring nakasyam na turno ni Pei Yuandan, na promote sa ikalawang araw ng militar, kasama na ang kanyang talento, tinatayang ang lakas ng labanan ay maaaring makipagkompetensya sa 3 langit ng militar, ibig sabihin, ang 4 na langit ng militar. Ito ay isang dead end nang makilala niya ito. Masyadong mayabang yan. Sa harap ng 3 malalaking grupo natin, kung hindi tayo tatakas, plano pa rin nating manghuli ng mga kasama natin. Gusto niya bang mamatay? Alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi pa ako nakakita ng ganito kart na tao. Wala lang talaga siyang kwenta. Iniisip lang talaga ng 2 langit ng militar na kaya nilang maging arrogant sa Black Moon City, tapos hindi naman ito matatalo. Pinaalala sa atin ng amo dati, dapat tayong mag-ingat sa palihim na pag-atake ng bata.
Takot sa utot, nasaktan niya ang organisasyon ng mga **********, nasaktan ang organisasyon ng mga tigre, naglakas loob ba siyang saktan ang organisasyon ng aking makamandag na lobo? Kahit na ito ay katangahan, dapat ay may limitasyon. Oo, patawarin mo ako na hindi nang ahas ang na magsimula sa aming makamandag na organisasyon ng lobo. Sino ang nakakaalam na ang aming makamandag na organisasyon ng lobo ay mabangis at isusumbong niya ito? Talagang natatakot siyang gawin ito sa aming mga tao. Maraming argumento ang organisasyon ng makamandag na lobo at napakamapagmataas. Iniisip niya na kahit bobo ang bata, alam niya kung gaano kasama ang makasakit sa 3 gang sa Black Moon City. Tumawag. Bigla, isang malamig na liwanag ang sumilay mula sa gabi, at isang bato ang tumama sa matalas na ulo ng nagsasalitang lobo. Sa isang iglap natusok ang kanyang noo, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang lalim ng kanyang balintataw ay hindi kapanipaniwala at gulat. Hindi siya makapaniwala na patay na siya. Malinaw pa rin na hindi nang ahas ang bata na magsimula sa kanilang makamandag na organisasyon ng lobo. Kahit may hangganan ng pagiging hanggal pero hindi pa siya nagsasalita, mamamatay pa rin siya. Sa di kalayuan, 12 ng metro ang layo mula sa tuktok ng isang gusali, isang figure ang lumitaw, at ito ay si Xia Ping. Kakulangan. Nang makita ang kasama nitong naghihingalo, at nang makita si Xia Ping na lumitaw sa harap niya, isang grupo ng mga organisasyon ng makamandag na lobo ang nagsisigawan at nagsisimulang umusok ang kanilang mga ilong. Isa kang makasariling patay, nang ahas kang patayin ng aking organisasyon ng makamandag na lobo, alam mo kung gaano kalaki ito, alam mo kung gaano ito kalaki mali. Tiyak na magbabayad ka ng malaking halaga para sa pagkakamaling ito, para sa krimeng ito. Kahit na nandito ka sa mundo, walang nagligtas sa'yo, alam mo ba? Kasalanan. Kahit na 10 metro ang layo ng mga ito, sariwa pa rin ang mga tunog na ito. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ngumiti si Xia Ping at malakas na ngumiti, wala kang kasalanan para habulin ako. Kasalanan ba ang pumatay sa iyo? Mapunta ka sa impyerno. Kausapin mo ang hari, kung talagang may kasalanan ka, umakyat ka at sunduin mo ako. Utot ka, halos patay na ang mga tao sa organisasyon ng makamandag na lobo, at talagang mapupunta sila sa impyerno. Bakit sila umaakyat, para ba maging multo at mabuhay? Kalukuhan yan. Dinurog at pinatay ang batang ito. Marami tayong tao, takot sa itlog. Patayin mo ang lalaking ito, huwag mo siyang hayaang mapunta rito. Maglakas loob kayong mangini sa aking makamandag na organisasyon ng mga lobo, ang batang ito ay hindi dapat patayin, tutuperin namin siya. Sumisigaw ang makamandag na organisasyon ng lobo, kahit na 10 metro ang layo ng mga ito, ngunit para sa kanila, maigsing distansya lamang ito, at kaya nitong tumalon sa bubong ni Xia Ping. Hoy! Isa-isa silang tumalon, ang kanilang mga paa ay nagdulot ng matinding pagtalbog, gumuho ang lupa, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ay nilikha, sinusubukang palibutan si Xia Ping at palibutan ang mga patay. Katangahan yan, naglakas loob akong pumunta rito para harapin ka, may ilang santukan ba? Papatayin kita, parang pagpatay ng manok. Walang pakialam ang mga mata ni Xia Ping, bahagya na pinagmamasdan ng mga tumatalon at makamandag na lobo na ito na piling-pili. Ulo ng pako, 7 palaso, gang 3 estilo, puno ng ulan. Medyo malakas ang dating, ang backhand ni Xia Ping ay isang hagis, 12 ng mga bato ang itinapon ng ganito, napapaligiran ng malupit na likas na ugali, na bumabagsak mula sa langit, parang ulan, na sumasakop sa 100 metro. Ang bawat bato ay parang patak ng ulan, na nagmumula sa langit, ang bilis ay napakabilis, lampas sa mga bala ng sniper, pinupunit ang hangin, at gumagawa ng matalim na tunog sa hangin. Hoy! Sa isang kisap mata, agad na tinamaan ng mga batong ito ang mga makamandag na lobo na tumalon mula sa malayo, at tinusok nila ang kanilang mga dibdib at nakakita ng malalaking butas ng dugo. Ang mga organisasyong ito ng mga makamandag na lobo ay sumisigaw ng mababangges na sigaw. Saan nila gustong makakuha ng ganito kakilakilabot na bato? Ang kilabot at likas na ugali ay nakapaloob dito, at imposibleng labanan ang likas na ugali. Isa-isa, parang isang dumpling. Sa ere, nawalan ito ng lakas. Nahulog ito mula sa langit at bumagsak. Ang kanilang mga katawan ay nakayuko sa lupa at agad na bumagsak sa isang bolog na. Paano naging ganito kalakas? Ang natitirang mga organisasyon ng makamandag na lobo ay matalim na natatakot, isang panlilinlang lamang. Karamihan sa kanilang mga malalakas na tauhan ay pinapatay ng batang ito tulad ng pagkatay ng mga baboy at aso. Ang pamamaraang ito ay masyadong kakilakilabot. Tumakas ka, patay na siya, masyadong malakas ang batang ito. Hindi isang malakas na tao ang higit pa sa 5 langit sa militar. Hindi niya talaga iyon kalaban. Sumigaw ang makamandag na organisasyon ng lobo at binati ang mga kasama sa paligid niya. Ang lakas ng batang ito ay masyadong kakilakilabot. Kahit na manatili siya sa parehong lugar, hindi siya isang kalaban, at hindi siya mamamatay kung hindi siya makatakas. Gusto mong tumakas? Ganun ba ka-simple? Nakangising sabi ni Xia Ping, at nakapaghanda na siya para sa sitwasyong ito, at ang kaliwang kamay niya ay agad na kumuha ng isang itim na bato na kasing laki ng pakwan. Nakakailang, ang gas ay magulo. Ang batong ito ay nabasag sa hangin at pinaghiwa-hiwalay sa 12 dosenang. Ang bawat piraso ng grabo ay nakabalot ng may malupit na likas na ugali, na parang binomba ang missile. Sandaling-sandali lang, ang mga makamandag na lobo na dapat sana ay nasa pinakamataas na palapag ay mga piling tao. Hindi man lang sila gumalaw kahit isang hakbang. Agad silang napagod ng mga butas na grabo na ito, at tumulo ang dugo. Kasabay ng isang kalabog, isa-isang bumagsak sa lupa, nagtalsikan ang alikabok ng lupa, dilat ang mga mata at hindi makita ang mga mata. Ang organisasyon ng makamandag na lobo ay piling tao at patay na. Halos pareho lang ang plano. Nakita ni Xia Ping ang mga makamandag na tisyo ng lobo sa harap nila, hinawakan ang baba, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting lamig. Pagkatapos nito, tinatayang magagalit ang organisasyon ng makamandag na lobo. Mawawalan ng katwiran. Sa oras na iyon, ilagay ang mga gangster na ito sa isang palayok. Hindi sapat iyon, kailangan niyang pigilan ang sakit ng pusong dinaranas ng mga gangster na ito, kung hindi ay hindi niya ito malulunok.
Sige, mag-iwan kayo ng ilang marka rito, kung hindi ay hindi malalaman ng mga taong ito kung sino ang pumatay dito. Sa pag-iisip nito, agad na gumamit si Siaping ng isang matalas na bato para mag-ukit ng ilang karakter sa lupa, mamamatay tao, disyerto. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang figure ni Siaping ay kumurap at biglang naglaho sa parehong lugar at tumakbo patungo sa malayo. Pagkaalis ni Siaping ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na sa lugar na ito ang mga karagdagang tauhan ng mga organisasyon ng makamandag na lobo. Nakita nila ang lupang pinapakuluan at naging sarsa ng karne, at ang mga bangkay sa bubong, pati na rin ang malalaking tauhan na naiwan sa lupa. Galit na galit ang lahat. Ang isang mahusay na mamamatay tao ay masyadong baliw. Ang taong pumatay sa aking organisasyon ng mga makamandag na lobo, kahit hindi ito tumakas, ay talagang nang-ahas na iwanan ang kanyang pangalan. Ako ang unang nakakita ng isang mayabang na mamamatay tao. Ito ang unang pagkakataon. Pinukaw ko ang LTTE at ang **** na organisasyon. Ngayon ay naglakas loob akong pukawin ang aking makamandag na organisasyon ng lobo. Desperado na itong mamatay. Gusto na niyang mamatay. Huwag mong patayin ang ilang na ito, nasaan ang aking makamandag na tisyo ng lobo, makakapagpahinga na ba ng mapayapa ang ating yumaong kapatid? Wala akong araw kasama ang walang hiyang ito, hindi naman sa patay na siya, ibig sabihin, patay na kami. Natigilan ng mga organisasyon ng makamandag na lobo. Hindi pa sila nakakita ng ganito cart ng mga mamamatay tao, at pinukaw pa nila ang dalawa pang organisasyon ng ilalim ng lupa. Ngayon ay sinasaktan pa nila ang mga ito. Kahit maglakas loob na mag-iwan ng pangalan sa lupa, malinaw na ito ay isang provokasyon. Kung hindi sila gagantay, ano ang magiging mukha ng kanyang makamandag na organisasyon ng mga lobo, at kung maghahalo sila sa hinaharap, magiging karapat-dapat kaya silang manalo. Makipag-ugnayan agad sa LTTE at sa **** na organisasyon. Sa pagkakataong ito, lahat ay magtutulungan at sisirain ito. Kung hindi, aantokan tayo sa mga organisasyong ito sa ilalim ng lupa. Isang malakas na sigaw ang agad na nagpagalit sa kanya, at nakaramdam siya ng walang kapantay na galit. Kung gusto ko lang makuha ang mga kayamanan ng bata, gusto ko nang patayin ang kayamanan, pero ngayon gusto ko nang patayin ang walang hiya, purong puot iyon, hindi pagkamohi. Opo, amo. Lahat ay galit at nagkakaisa, hindi pa sila nagkakaisa ng ganito, ngunit upang patayin ang ilang na ito, sila ngayon ay nagkakaisa, at silang lahat ay parang bakal, at hindi sila matitinag kahit kailan. At mabilis din kumalat ang balitang ito. Pagkalipas ng kalahating oras, nabalitaan ng LTTE at ng **** organization ang balita. Nagpadala sila ng mga tao para makipag-ugnayan sa Drug Wolf Organization at nagplanong makipagkompromiso. Para patayin ang batang ito, balak nilang magsanib puwersa. Kung hindi, kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, kahit na mapatay mo talaga ang kakulangang ito, ang kanilang tatlong organisasyon ay magdurusa ng husto, at hindi nila alam kung ilang sundalo ang mamamatay. Ang ganitong mga pagkalugi, kahit na sila ang tatlong pangunahing puwersa ng Underworld sa Black Moon City, ay hindi nila ito kayang bayaran. Tutal, sa lugar ng Black Moon City, ang kapangyarihan ng organisasyon ng Underworld ay hindi mabilang. Kapag humina na sila, natatakot ako na hindi sila mabubuhay sa lugar na ito ng matagal, at masasakop o maaalis pa ng ibang puwersa. Ang mga bagay na ginawa ni Siaping, tulad ng parehong bagyo, ay tumama sa buong Black Moon City, kaya alam ito ng mga mandirigman ng lungsod, at ang balita ay tila kumukulo na parang kumukulong tubig. Malaking balita, tinalikuran na ng tatlong gang ang kanilang mga hinala at nagbabalak na magtulungan upang tugunan ang kakulangan. Hindi ka panipaniwala, ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Ang mga gang na ito ay parang apoy, paano sila magkakapit-bisig? Hindi maaari, ang katawa-tawang ito ay sadyang demonyo, masyadong mabangis. Sinasabing paulit-ulit niyang pinatay ang organisasyong ****, ang LTTE at ang organisasyon ng mga lobo ng droga, 12 ng mga piling tao, kaya naman ang tatlong gang ay dumanas ng matinding pagkalugi. Huwag mong sabihing napapaligiran ka. Paano ka napatay ng ganito karaming tao? Kailangan kong sabihin na ang kalupitan na ito ay lubos na matalino, at pinagkadalubhasaan nito ang labis na matalinong paglilihim sa kinaroroonan, kaya hindi mahanap ng mga gang na ito ang kanyang kinaroroonan. Bilang resulta, ang bata ay dalubhasa sa pagpili ng malalambot na persimmon at pakikitungo sa mga nasa ilalim ng triple sky. Ang malalakas, maiisip mo na ang mga gangster na iyon ay hindi naman talaga kalaban, at sila ay napatay. Tunay nga, kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, mamamatay ang lahat ng mga gangster, kahit na may natitira pang ilang matataas na antas na pangkat. Lahat sila ay mga binata ng commander, at ang organisasyong ito ay nasa pangalan lamang. Kaya naman, ang tatlong nangungunang gangster ay nagalit at nagpasyang magsanib puwersa. Hindi dapat hayaang gawin ito ng batang ito. Kayang pagtulungan ng tatlong grupo ng Black Moon City para harapin siya ng sabay-sabay, kahit patay na ang guho na ito, sikat pa rin ang pangalan nito. Mahirap sabihin na ayon sa mga nakaraang pagganap, ang basurang ito ay maaaring hindi naman kinakailangang mamatay. Sa tingin ko patay na siya. Ano ang mga kakilakilabot na kalakasan ng tatlong gang? Ito ay simpleng emperador ng Black Moon City. Kahit na malakas ang ILAP, paano niya haharapin ang tatlong pangunahing ahas na ito? Kahit na isa siyang River Tyrannosaurus, imposible iyon. Maraming tao sa Black Moon City ang nag-uusap tungkol dito. Ito ang pinakamalaking bagay na nangyari sa Black Moon City nitong mga nakaraang taon. Hindi pa naririnig na ang tatlong gang ay magkasamang humarap sa isang baguhang kakapasok lang sa militar. Naiisip ko kung gaano karaming tao ang ikinagalit ng galit na ito, hayaan na lang ng tatlong organisasyong ito na talikuran ang kanilang mga hinala, bitawan ng lahat ng pagkakaiba, lahat ay para lang patayin ang katawa-tawang ito. Hoy! Di nagtagal, nagkasundo ang LTTE, ang organisasyon ng mga lobo na gumagamit ng droga, at ang organisasyon ng mga ****. Hinati ang mga sundalo sa 12 ng mga kalsada. Ang bawat kalsada ay may 5 araw na labanan, o kahit 6 na araw na labanan. Wala talaga silang nakikitang anumang depektibong palihim na pag-atake sa bata.
May mga malalakas na taong pumipigil dito. Naniniwala ako na muli, mabibitag ko ang asterisk at mapapatay ko pa ito. Kahit ang 12 ng mga sundalong ito ay nahahati sa iba't ibang direksyon at sabay-sabay na umaalis. Kinakailangang kulungan ng bata sa isang sulok at huwag siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Kapansin-pansin ang epekto ng ganitong pamamaraan at ang posibilidad na ma-attack ay lubhang nababawasan kahit na wala ito. Haha, wala talaga tong batang to. Hoy, sa harap ng tatlong pangunahing organisasyon natin, kahit pa magpalaki siya ng mga pakpak, hindi siya makakalipad. Kapag ang ating koponan ay may malalakas na tauhan na nakaupo sa bayan, ano ang magagawa ng bata? Manggahas kang lumapit para kang mamatay. Pinaghiwalay namin ang pangkat ng mahigit 12 kalsada at binalot ang mga ito sa lahat ng direksyon. Napapaligiran ng batang ito ng kamatayan, at ang batang ito ay mahirap paliparin. Teka, mapipilitin kong makatakas ang na ito. Napakarami niyang pinatay sa ating mga kapatid, gusto ko siyang mamatay ngayong gabi nang walang lugar na mamamatayan. Hindi, patayin mo na lang siya. Masyadong mura iyon para sa kanya. Dapat siyang pahirapan. Gusto kong mabuhay siya nang hindi humihingi ng kamatayan. Gusto pa nga niya siyang patayin. Tingnan mo, nasa unahan na ang bata at sa wakas ay nahanap na niya ang walang hiya. Tuwang-tuwa ang mga piling tao sa tatlong organisasyon. Sa wakas ay natagpuan na nila ang mabangis na figure. Tumatakas ang sa malayo, takot na takot. Kakulangan. Nang makita ang pagdating ni na Xi Jinping, Chen Guohua, ang pinuno ng LTTE, at ang 6 na miyembro ng Tiancheng sa militar, sumigaw siya, titigil ako agad, kaya kung maging amo na mag-iwan sa iyo ng buong katawan. Kasabay ng isang putok, sumuntok siya ng sumuntok, at ang hangin ay gamulong na parang tigring umuungal sa kabundukan. Ito ay isang puwersang terorista na nakapasok sa 6 na butas at nakarating sa 6 na kalangitan ng militar. Dumating ang mga kamao at nagpalipad ng hangin, at sa kabila ng 100 metro, ang pambobomba ng nakaraan, ang paglikha ng kakilakilabot na kapangyarihan, nakakahiya, ang harapang pader ng isang gusali ay agad na gumuho, natalsikan ng graba, at ang malalaking pader ay nabasag. Si Xi Jinping ay isang figurang kumikislap, mabilis na nakatapak sa hakbang ni Pang Pang, at nakaligtas sa suntok na ito. Kakulangan. Si Liu Lai, ang organisasyong may mga kamay ng dugo, ay nasa sabik din at sumigaw, nakikita ko kung saan ka pupunta, kahit tumakbo ka pa hanggang sa dulo ng mundo, mahuhuli ka namin at babalatan. Hindi ka makakatakas, at agad mo itong maaalis. Nang makitang nakatakas ang batang ito na parang duwag na kuneho, labis siyang natuwa. Masyadong mayabang ang lalaking ito dati, wala lang itong nakikitang tao, hindi niya inilagay ang kanyang na organisasyon sa mga mata ng prinsipe, at sinabing ang pagpatay sa mga tao ay papatay, ngunit sa harap din ng kanyang mukha, tinamaan ang kanyang mukha, walang prinsipyo. Pero ngayon, parang isang asong nakalibing na tumatakas. Sa nakikitang ganitong eksena, huwag nang banggitin kung gaano kasabik si Liu Li ngayon. Gusto niya lang isipin iyon. Mga kabataan, bilasan ninyo at tumigil kayo. Nakangiting sinabi ni Lu Xingyin, ang pinuno ng organisasyon ng mga lobo ng droga, sa pamamagitan ng pagpaligid ng ating tatlong organisasyon, saan ka makakatakas. Kung kaya mong sumuko, kaya kitang buhayin, at hindi kita sasaktan. Napakatuso niya at sinubukang hikayatin si Xi Jinping. Kapag talagang sumuko na si Xi Jinping, hindi na sila ang may huling desisyon. Kung naniniwala ka sa mundo ng mga patay, mas mabuting maniwala na mas maaasahan ang baboy. Huwag kang masyadong mandayin ng mga tao, kakagat ang mga kuneho kapag balisa sila, alam mo ba? Nagpakita si Xi Jinping ng pagkainip, medyo natataranta, ngunit ipinakita pa rin niya ang kanyang sigasig, at palaging lumalayo sa mga gangster na ito. Hindi nagtagal, tumakbo siya papunta sa isang abandonadong bodega. Sobra-sobra ang panlilinlang. Alam na alam ng anak mo kung ano ang pakiramdam ng labis na manlinlang. May mga mata ang Diyos, at sa wakas ay hayaan ang kasuklam-suklam na na ito na Maislan, ang mga patay ay masisiyahan. Kakagat ang kuneho kapag siya ay balisa. Kinakagat kita at manhid. May kakayahan akong kagatin ito sa akin. Ngayon lang masyadong mayabang ang anak mo, at malakas ka, gumagawa ka ng kasamaan kahit saan, at sinisira mo ang mabubuting tao. Mayroon ka ngayon. Kung makakatakas ka ngayon, kakainin ko agad yan. Huwag kang magpumiglas, durugin mo lang ang kamay mo at durugin mo ang leeg mo. Kamatayan ang tanging wakas mo. Bago ka pa man sumuko at hindi sumuko, nagkakarga pa rin dito. Napipilitin, ngayon gusto mo nang sumuko. Huli na ang lahat, huli na para malaman. Walang makakapagdala sa iyo kahit saan sa mundo. Ang mga miyembro ng tatlong gangster ay napapaligiran ng grupong Xi Jinping. Ang buong abandonadong bodega ay ang piling tao sa tatlong organisasyon. Lahat sila ay mabangis at masasama, at nagpapakita sila ng kakilakilabot na pagpatay. Para sa lalaking pumatay sa napakaraming kapatid nila, hindi na sila makapaghintay na mapatay ito. Hoy! Ang buong abandonadong bodega ay ang tatlong gangster, nasa paligid sila, napapaligiran ng tubig kahit na ayaw tumakas ng langaw mula sa lugar na ito. Sa oras na ito, napapaligiran si Xi Jinping ng grupong ito ng mga tao. Ang grupong ito ng mga karakter sa ilalim ng lupa ay parang isang gutom na lobo. Sa pagtingin kay Xi Jinping, tila may kaunting galaw, at agad itong susulpot sa lupa at pupunitin ang kagat. Medyo sumobra ka na. Tumingin si Xi Jinping sa mga tao sa paligid, at mahinang sinabi, maraming bayani ang nang-aapi sa mga tao. Walang diwa ng kabayanihan. Kung mayroong isang uri, mag-iisa kami at lalaban ng 300 rounds. Ibigay ang iyong pansin sa iyong perelises. Isang gangster ang biglang lumabas at sumigaw, ang pinagtatalunan namin ay mas maraming tao ang nambubuli. Ano ang problema mo? Kahit lumabas pa ang walang hiya mong to, wala pa ring kwenta. Ibig sabihin, gusto ko pa ring mapili kasama natin. Medyo maganda nga. Pinapatay mo kami ng napakaraming tao, na, siya, kinakausap mo pa rin ang sarili mo tungkol sa mga ilog at lawa, huwag kang magpakatanga. Ngayon, ito ay realidad, hindi isang palabas sa TV, bigyan mo ako ng isang matino na punto. Gusto mong ikaw ang piliin. Pumili ka na lang ng grupo namin.
Kung may kauri ka, halika na. Pangako naming hindi ka namin papatayin. Maraming gangster ang mayabang at tuwang-tuwa sila kaya nahuli nila sa wakas ang bastos na yon. Nang maalala nila ang nangyari kanina, sabik na silang patayin agad ang lalaking ito. Kung hindi lang dahil sa batang ito na tumatalon-talon at umuulan, paano nila nagawang mamatay ang napakaraming tao at mawalan ng napakaraming piling tao? Hindi mabibili ng pera ang mga piling tao na ito. Walang problema sa'yo ngayon. Bumontong hininga sa langit ang hand organization ni Prinsipe Liolay at bumontong hininga ng may buntong hininga, bago ka pa naging arrogant, noong peke ang organization ko, isa itong isda sa tubig, wala ito sa mga mata, pero pinatay din nito ang organization ko. Ngayon, ikaw ang nagiging gapos ng mga gapos, ang isda sa cutting board, at ikaw ay pinapatay. Nakikita ko kung paano ka mayabang. Kamahalan, lumuhad po kayo agad sa akin. Sobrang na-refresh siya, nakatitig kay Xia Ping nang may nakakasuklam na tingin. Gusto niyang ipahiya ang lalaking ito bago mamatay ang bata at tuluyang lapastanganin ang dignidad nito. Kung hindi, hindi siya makakalabas doon. Oo, gamulong ka agad pababa. Umakyat ka na parang aso, bibigyan kita ng buto. Ang mga karakter na parang basura ay naglakas loob na mangagaw sa Black Moon City. Ano sa tingin mo ang pagkatao mo? Isang grupo ng mga tauhan sa ilalim ng lupa ang sumigaw, nakayuko ng husto, mapangot siyang pinapanood si Xia Ping, tiningnan nila ang mga mata ni Xia Ping, na parang nanunood ng isang aso na may lubad sa paligid ng kanyang tahanan, na maaaring basta-basta lumaban. Ang mga tao ng Tigers at ng organisasyong Poison Wolf ay nanunuya rin, at sila rin ay pinatay ng batang ito. Malaki ang mga pagkalugi. Ngayon ang mga kahihiyang ito ay interes lamang. Ang dami kong nasayang na lakas paggawa at material na mapagkukunan, ang dami kong nawalang pinsala, ilang beses ko pa ba ito mababawi? Kung hindi mo pahihirapan ang lalaking ito at maging ganap na ganap, hindi sila susuko. Isang grupo ng mga hanggal. Tumayo si Xia Ping ng magkabilang balikat at tumingin sa grupo ng may mahinang tingin, sa tingin nyo ba kakainin ko ang sarili ko ng ganito? Biro lang yan. Umasa ka lang sa dumi nyo, at sasaktan pa ako gamit ang daliri. Sa isang kisap mata, nakahubad siya ng puting prutas mula sa kanyang katawan na may bilog at kakaibang mga linya. Ito ang bunga ng ulap na tinubos mula sa sistema. 1,000 puot ang katumbas. Ang ganitong uri ng prutas ay parang langit at isang prutas. Kapag nasa lupa na, ang kapangyarihan ng prutas ay sumisibol, at lumalabas ang mga puting ulap. Ang sandali ay mapupuno ng 3 kilometro. Sa ulap na ito, walang paraan upang makita ang anuman. At mayroon itong epekto ng paggambala sa espiritu, na nagpaparamdam sa mga tao na parang nasa labirinto sila, at hindi makahanap ng anumang paraan palabas. Boom! Hindi na hinintay pang mag-react ang mga taong ito, agad na binasag ni Xia Ping ang prutas sa lupa, at agad na lumitaw ang isang ulap ng mga puting ulap. Ang 3 kilometrong radius ay nababalot ng mga puting ulap. Nako, ano ba ang nangyari sa huli? Saan nanggaling ang puting ambon na ito? Ang walang hiya na yan, nasaan na ang walang hiya, bakit wala kang makita? Sus Mariosep, hulihin mo siya agad, huwag mong hahayaang makatakas. Walang silbi. Ang kapangyarihang pangkaisipan ko ay walang nararamdaman, nababagabag ito ng puting ambon na ito. Mag-ingat ka, baka umatake ang wala kang pakialam. Ang walang kahihiyang kahangalan ay talagang humantong sa gayong kasuklam-suklam na mga paraan, at mayroong isang uri ng pag-iisa, 300 round ng digmaan. Biglang nataranta ang mga piling tao sa 3 gang. Napansin nilang wala silang makitang anuman sa lugar na ito. Napapaligiran sila ng mga puting ulap at walang sino man sa paligid ang nakakita sa kanila. Sa kasong ito, tila sila ay nabuwag na at wala nang makita. Ang mas nakakakilabot pa ay mayroon pa ring malupit na mga kaaway sa paligid, at hindi sila nangangahas na gumalaw dahil sa takot na salakayin ni Xia Ping at mamatay. Saan ba nila gustong mangyari ito, at imposibleng isipin na mayroong ganitong mundo ng mga pagkakaiba-iba sa mundo. Ito ay masyadong marumi, at talagang imposibleng pigilan. Galit at balisa rin si Liulay, galit, at napalibutan ang bastardo, dapat ay wala itong takas, pero paano nangyari ang ganitong aksidente? Ang awkward ba nito, matibay ang buhay, paanong hindi ito nakamamatay? Hoy! Sa oras na ito, lumabas si Xia Ping sa baitang ni Pang Pang, at mabilis na nagpatakbo. Lumipad siya palabas ng puting hamog. Sa loob lamang ng 3 minuto, nilisan niya ang abandonadong bodega 3 kilometro ang layo mula sa puting hamog. Ang dahilan kung bakit kumaalis ang panghihimasok na ito mula sa puting hamog ay dahil gumastos si Xia Ping ng 500 puot at ipinagpalit ang sanggol na kayang lumaban sa prutas na ito na may ulap at kayang makakita sa kabila ng hamog. Gayunpaman, ang prutas na ito na parang ulap ay may limitasyon din sa oras. Maaari lamang itong umiral ng higit sa 3 minuto. Kapag lumipas na ang oras, automatikong mawawala ang puting ulap. Tutal, sulit din ito ng 1,000 halaga ng puot, ang epekto ay maaaring higit sa 3 minuto ay sapat na, at gusto lang gamitin ni Xia Ping ang prutas na ito para mahuli ang mga gangster na ito at bigyan siya ng oras para makatakas. Column. Naglabas si Xia Ping ng remote control mula sa kanyang katawan. Isa itong remote control na time bomb. Nakuha rin ito mula sa Black Bear Company. Bago iyon, nagbaon siya ng maraming pampasabog sa abandonadong bodega. Ngayon ay isa na lamang itong pagsabog. Uy, hindi siya nagdalawang isip na pindutin ang buton. Dog-dug-dog. Biglang sumabog ang mga pampasabog na nakabaon sa sahig ng bodega. Katumbas ito ng pagsabog ng libu-libong toneladang pampasabog ng sabay-sabay. Ang 10 kilometrong radius ay nagdulot ng malalakas na pagyanig. Nakasentro sa inabandonang bodega, agad itong sumabog na lumikha ng isang malaking ulap ng mga itim na kabute na nagpaalis sa mga puting ulap at ang buong bodega ay sumabog sa sandaling ito. Ang 3 organisasyon ng ilalim ng lupa na nasa gitna ng pagsabog ay matalas at agad na sumabog, at ang mga ito ay nagkawatak-watek, at kahit ang mga sigaw ay hindi maipadala, lahat ay ipinadala sa langit. Ang ganda ng mga paputok.
Habang nakatingin sa bodega na 3 kilometro ang layo, isang malaking itim na ulap ng kabute ang pumailan lang, mga patong-patong ng init ang gamulong, mukhang komportable si Sia Ping, na tuluyang sumire sa grupo ng mga karakter sa ilalim ng lupa. Napapaligiran ng grupong ito ng mga karakter sa ilalim ng mundo ng mahigit isang buwan, palaging may panganib sa buhay, halos imposibleng umalis, nagtiis din siya ng matagal, at ngayon ay sa wakas ay nakawala, naglagay ng isang patong ng mga bitag, at agad na inalis ang grupong ito ng mga kaaway. Kahit na malakas ang mga gangster na ito, ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng naturang pagsabog, ito rin ay isang patay na daan. Hindi naman sa hindi matatalo ang malalakas na tauhan ng militar. Sa harap ng ganitong malupit na bomba, marupok din ito. Ang labanan ng kapangyarihan ng bomba kahit man lang ang ma-promote sa martial arts. Ang katangian ng antas na iyon ay ang tunay na malawakang hukbo, hindi takot sa lakas ng bomba, sapat na para maging general ng hukbo. Bueno, may patay pa ba? Kumislap ang mga mata ni Sia Ping. Nakita niya ang sentro ng pagsabog sa di kalayuan. Tila mabilis itong lumipad na may 2 o 3 figure, ngunit ang figure ay itim at nasusunog, at ang katawan ay labis na natakot. Nakakailang, kumikislap ang kanyang figure, at nang tingnan niya ng mas malapitan, ang 3 taong ito ay ang mga kamay ng prinsipe na si Liu Lai, ng makamandag na organisasyon ng lobo na si Gao Xing, at ng nakatatandang LTTE na si Chen Guohua. Nakaligtas ang 3 sa isang marahas na pagsabog at hindi pa namamatay. Buhay pa ba talaga si Liu Lai? Labis na nagulat si Sia Ping. Kung makakaligtas lang sina Lu Xing at Chen Guohua, hindi siya magugulat. Tutal, ang kabilang panig ay isang 6 na araw na Panginoon ng militar. Normal lang na may ilang baraha sa katawan. Gayunpaman, si Liu Lai ay isa lamang taong may 2 kapangyarihan sa militar. Paano siya makakaligtas? Yung damit niya, hindi, power armor yan. Nagulat si Sia Ping. Kitang-kita niya na nakasuot ng itim na baluti si Liu Lai. Sa gitna ng baluti, mayroong isang baterya ng nuclear power na naglalabas ng mahinang asul na ilaw, na nagniningning sa gabi, at ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng isang patong ng enerhiya. Dahil sa energy hood na ito na lumalaban sa matinding pagsabog kaya nakaligtas si Liu Lai. Ang mayamang lalaki. Hindi maiwasan ni Sia Ping na maramdaman na ang power armor na ito ay isang produktong militar. Isa itong sandatang militar na nagbabawal sa trafficking. Tanging ang militar lamang ang maaaring gumamit nito. Ang iba naman ay ilegal na gumagamit nito. Siyempre, ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga taong nasa ilalim ng lupa at ang pagpupuslit at pagbebenta ng mga armas ay karaniwang gawain din. Ngunit kahit na ganoon, ang ganitong uri ng power armor ay nagkakahalaga ng 1.5 bilyong dolyar federal. Matapos itong isuot, kaya nitong tiisin ang lakas ng isang mabangis na pagsabog. Kahit na ito ay isang martial art, hindi ito nakamamatay. Maaaring isipin na ang gayong baluti na may kapangyarihan ay mahalaga. Gayunpaman, pagkatapos ng isang napakalakas na pagsabog, naubos ang enerhiyang nawala sa baluti na ito, at isa na namang pagsabog na tulad nito ang naging makatwiran. Tinatayang namatay din si Liu Lai. Pareho rin sina Lu Xing at Chen Guohua, nakasuot ng protective suit, isa itong bulletproof vest na kayang tiisin ang laser gun, at ang depensa ay talagang kahanga-hanga. Dahil sa damit na ito kaya ito nailigtas, ngunit ngayon ay sumabog ito, at maging ang kanilang mga braso ay sumabog. Maraming dugo ang umaagos mula sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga ulo ay parang mga damo, at ang kanilang mga mukha ay maitim. Tulad ng Coke, mukhang isang Aprikanong refugee at mukhang labis na kawawa. Kakulangan. Nang makitang lumitaw si Sia Ping, halos mabaliw sina Liu Lai, Lu Xing at Chen Guohua, at parehong nagpakita ng matinding galit ang mga mata. Kung nakamamatay lang ang mga matang iyon, libu-libong beses nang namatay si Sia Ping. Sa simula, sila ang may kalamangan, pinatay nila si Sia Ping bilang baboy at aso, pero sino ba naman ang mag-aakalang napakasama at walang hiya ng batang ito, na tinambangan pa ang bomba sa bodega, at agad na pinatay ang kanilang mga tauhan. Nawala na sa 3 organisasyon ang halos lahat ng kanilang pagkatalo sa mga piling tao. Isa itong walang kapantay na pagkatalo. Ito ay isang napakasakit na sakit. Hindi ko sila masisisi kung hindi nila naisip ang bitag na ito. Masyado talagang taksil si Sia Ping. Sino ang makakaisip kung saan pa rin inaabangan ng lalaking iyon ang bomba, tutal, kung sisubog ang bomba, maaaring mapatay ang bata. Hindi rin sila naniniwala na dahil sa walang kapantay na talento ng batang ito, may potensyal silang ma-promote sa posisyon ng hari, at mapupunta sila sa kanilang mga walang awa. Hindi ito makatwiran. Pero paano nila naiisip na may mga kakaibang bagay sa mundo tulad ng mga ulap at hamog, at agad silang makukulong kahit gusto nilang makatakas, hindi sila makahanap ng daan palabas. Ilang minuto ang lumipas, sumabog ang mga bomba at nalibing lahat ang mga tao sa loob. Mabuti na lang at kadalasan ay mayroon silang pakiramdam ng krisis, dahil palagi silang nakasuot ng protection na damit, kaya nilang protektahan ang kanilang katawan, kung hindi, tiyak na pupunta sila sa ***** kasama ang mga lalaking iyon. Papatayin kita. Ang ilang, bigyan mo ako ng buhay. Parehong galit sina Lu Xing at Chen Guohua at hindi mapigilan ang galit ng kanilang mga puso. Sumugod silang dalawa na parang tigre, sinasakal ang hangin, mabangis at mabangis. Kapag bumaril sila, para silang nakamamatay at walang iniiwang anumang damdamin. Tanga, dahil lang sa lakas mo ngayon, gusto na kitang patayin. Bahagyang nanlalamig ang mga mata ni Sia Ping. Kung nasa kasagsagan ng kanilang panahon sina Lu Xing at Chen Guohua, baka takot pa rin siya sa 3 points. Gayunpaman, pagkatapos ng pambobomba, ang 2 lalaki ay pinasabog ng isang braso, at ang kanilang mga baga ay malubhang na pinsala. Ang lakas ay nabawasan ng 70% hanggang 80%. Nahulog na ito sa larangan ng triple day ng militar, at imposibleng ihambing sa nauna. Gayunpaman, pareho silang baliw, nawawalan ng malay, at tuluyang hindi nakikita ang agwat ng lakas sa pagitan nila. Si One Beast ay boksingero na may ikatlong basag na kamay ng oso. Boom! Bigla, walang kabuluhang binaril si Sia Ping, ang buong tao ay parang isang sinaunang itim na oso, ang momentum ng kanyang katawan ay tumataas ng walang kabuluhan, ang lupa ay nabasag ng kapangyarihan ng takot, at may malalalim na hukay sa ilalim ng kanyang mga paa.
Isang putok ng palad, nakakainis, isang malaking kamay ng oso sa hangin, tinatakpan ang kalangitan, tinatakpan ang araw, 100 metro sa parisukat ay puno ng kakilakilabot na presyon. Hoy! Sina Lu Xing at Chen Guohua ay binaril ng napakalaking oso na ito. Ang buong katawan ay binaril na parang langaw, at ang hemoptysis ay hindi napigilan. Ang mga panloob na organo ng katawan ay dinurog hanggang maging sarsa ng karne. Sumigaw sila, kinilabutan, at hindi inaasahan na sila ay ganoon kaina, ang lakas ng binata na ito ay mas kakilakilabot kaysa sa inaakala. Mamatay ka na. Hindi nagpakita ng awa si Xia Ping, kundi pati na rin ang isang palad ng hangin, tulad ng paglapag ng higanteng oso, pagbaba mula sa langit, isang maliit na putok, ang posos ng oso sa ulo ng 2 taong ito. Ilang beses, nabasag ang kanilang mga ulo na parang mga pakwan, at sila ay hinati-hati sa mga piraso ng sarsa ng karne. Lu Xing, Chen Guohua, namatay. Ito. Nang makita ang eksenang ito, si Liu Lai, na galit noon, ay natigilan. Ang dalawang martial artist na 6 na malalakas at malalakas ang katawan ay napatay pa rin sa harap nila. Kahit na lubos na nawala ang kanilang lakas, ito ay lubos na kamangha-mangha. Dahil bigla niyang naisip na hindi pala siya ang kalaban ng lalaking ito, kaya nanatili siya rito, pero pinatay din siya ng batang ito. Makatakas. Walang sabi-sabi, tumakas si Liu Lai sa malayo at hindi nang ahas na manatili. Boom! Bigla, sa sandaling makatakas, agad na pinindot ni Liu Lai ang buto ng power armor, at agad na bumuga ang kanyang katawan ng malakas na daloy ng hangin, at ang katawan ay lumikha ng isang kakilakilabot na propulsion. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang buong pagkatao niya ay lumipad palabas na parang rocket at sumugod sa kalangitan, na napakabilis. Ang power armor na ito ay hindi lamang makapangyarihan, kundi mayroon ding function ng pagtakas. Kung hindi ito nilagyan ng ganitong kumpletong kakayahan, hindi magiging ganoon kamahal ang presyo. Malaki ang ibinuhos ni Liu Lai para mailigtas ang kanyang buhay. Gusto mong tumakbo? Ganun ba ka-simple? Agad siyang hinabol ni Xia Ping at inilapit kay Pang Pang. Napakabilis ng kanyang bilis. Ang tunay na gas sa kanyang katawan ay pumupunit sa hangin. Nang humakbang siya palapit, nakalayo siya ng 100 metro. Dahil sa buong pagsisikap niya, hindi siya mas mabilis kaysa kay Liu Lai na makatakas. Sus Mariosep, bilasin mo ako ng kaunti. Baka sa mukha ni Liu Lai ang labis na pagkabalisa. Tumakbo siya patungo sa kailaliman ng Black Moon City at tumalon ng patayo, sinusubukang lumayo sa mabangis na Diyos ni Xia Ping. Gayunpaman, hinabol ito ni Xia Ping, at ang buong tao ay parang isang daeng, minamanipula ang daloy ng hangin, dumudulas sa nakaraan, at hindi nag-aatubili. Nako, kung hindi lang dahil sa pagsabog kanina, nawala ang enerhiya ng power armor na ito. Lumipad lang ako ng ilang kilometro ang layo sa isang iglap, maaabutan mo ba ako? Nagngingit-ngit si Liu Lai at nanlalaki ang mga mata, huwag mo akong payagang makatakas, kung hindi ay mamamatay ang anak mo, at tiyak na hihilingin ko sa aking ama na hawakan ang kamay mo at pugutan ka ng ulo. May matinding galit na bumabalot sa kanya. Mamatay ka na. Sumuntok si Xia Ping sa ere, parang isang umuungal na oso, sumugod patungo sa katawan ni Liu Lai. Iniwasan ito ni Liu Lai, at ang matigas na kamao ay binasag ang buong tao. Binomba ang buong tao. Kahit na may proteksyon ng power armor, ito ay nayanig at nahirapan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na manatili, at sa halip na tamaan ito, tumakas siya sa malayo. Tama, may asterisk na kamay lang sa harap ng isang nightclub kung saan maraming asterisk na organisasyon na tiyak na makakapidyaw sa kupol na ito. Biglang may naisip si Liu Lai, agad na tumalon sa harap ng gusali. Wala rin siyang pakialam kung ang mga piling iyon ang kalaban ng ilang na ito. Kahit hindi ito kalaban, hindi mahalaga. Basta't matutulungan niya itong harangan ng bata ng pansamantala, makakatakas siya patungong langit. Ilang hinga lang, sa wakas ay nakarating na siya sa isang mataong kalye, sa harap lamang ng isang nightclub na may 5-6 na palapag, kahanga-hanga, napapaligiran ng maraming bisita, at masiglang masigla. Liu Xiao, 12 ng mga bloodmen lang ang nasa harap ng nightclub para magayos ng seguridad. Agad nilang nakilala si Liu Lai na tumakas sa gilid at agad itong binati. May humabol sa akin, agad siyang pinatay at binaril. Nang makita ito, si Liu Lai ay labis na natuwa at sumigaw. Biglang nagulat ang 12 gwardya sa harap ng nightclub. May mga taong naglalakas loob pa ring habulin ang organisasyon ng prinsipe. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Masyadong mayabang. Ngunit agad nilang nakita si Xia Ping na humahabol sa kanya mula sa likuran. Lahat sila ay likas na naglalabas ng mga laser gun mula sa kanilang mga katawan, at ang mga iyon ay parang mga baliw na putok laban kay Xia Ping. Hoy! Biglang pumasok ang hindi mabilang na mga laser na siyang bumuo ng death barrage na tumakip sa katawan ni Xia Ping. Kapag nataman, ang buong katawan ay tutusukin at diretsong magiging isang pulot-pukyutan. Hakbang ni Kun Pang. Napansin ni Xia Ping ang galaw ng mga armadong lalaki na ito, kumikislap ang kanyang katawan, at napakaraming figure ang nasa lupa, may kakaibang mga hakbang na tinatapakan, mula sa malayo at malapit, at mabilis na papalapit. At ang mga laser na iyon ay biglang bumagsak sa ere, walang laser shot kay Xia Ping, lahat ay binomba sa lupa, lumitaw ang isang malaking lubak, natalsikan ng graba, usok at alikabok. Lumabas kayo, lahat ng tao sa loob ay lumabas, patayin ninyo siya, barilin ninyo siya para mapatay siya, sigaw ni Liu Lai sa nightclub at inutusan ang mga babaeng nasa loob ng organisasyon na maging piling tao. Hoy! Sa loob mismo ng nightclub, mayroong mahigit 100 tao, bawat isa ay may hawak na laser gun, at ang dulo ng nguso ng black hole ay nakatutok kay Xia Ping at baliw na pinaputok. Sa isang iglap 12 ng mga laser ang pinaputok, tinakpan ang nakapalibot na espasyo, kaya hindi maiiwasan. Ang katawan ni Xia Ping ay parang isang daing na tumatalon sa ere. Nakakailang, kahit naiwasan ko ang karamihan sa mga atake, mayroon pa ring ilang laser shots kay Xia Ping, at nagkaroon ng matinding banggaan sa kanyang North Guardian. Boom! Bigla, tinamaan si Xia Ping ng ilang laser, at lumipad palabas, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay walang bakas ng dugo na nakalusot.
Mabuti na lang at ang kanyang hilagang pangangatawan ay napakalakas, at ang kanyang katawan ay napakalakas kaya tiyak na may ilang butas sa laser ang kanyang suot. Oo, iyon nga. Barilin mo siya para mapatay at mapatay mo siya. Nang makita niya ang pinsala ni Xia Ping, nagpabalik-balik siya. Biglang natuwa si Liu Lai at nag-utos na patayin si Xia Ping. Hinahanap mo ang kamatayan. Galit na galit si Xia Ping, at ang kanyang katawan ay puno ng matinding pagkasakal. Ang mga armadong lalaki na ito ay talagang naglakas loob na pigilan siya. Ito ay isang walang patutunguhan. Umungol. Isang halimaw na nakikipagbuno sa pangalawang uri ng leon. Isang sigaw, parang leon na umuungal, ang kagubatan sa bundok ay nanginginig, ang kakilakilabot hanggang sa matinding mga alon ng tunog, na dumadaan sa mga alon ng tunog na nakikita ng hubad na mata, tulad ng mga alon sa tubig. Hoy! Ang mga kamay ng mga gwardya na nakatayo sa harap ng nightclub, lahat sila ay sumisigaw, tinamaan ng mga sound wave na ito, ang buong tao ay tamad, hanggal na nakatayo sa iisang lugar, 7 butas ang damyugo, at mabigat ang baga. Sa lupa, mayroong isang nakapangangilabot na bitek, na parang tinangay ng bulldozer. Maging ang buong gusali ng nightclub ay may mahigit 100 ng nakapangangilabot na bitek, na parang babagsak na. Isang tambak ng basura. Nang makitang nabigla at napatay ang mga armadong lalaki, nagulat at nagalit si Liu Lai, ngunit wala siyang magawa. Kung tutuusin, ang lakas ng mga armadong lalaki na ito ay hindi malakas, kundi martial arts lamang. Kahit na ang lakas ng laser gun ay maaaring makapinsala sa malalakas na manlalaro, ang katawan ay hindi malakas, nabigla sa hangin, nabigla, at hindi napigilan. Minsan ang kapangyarihan ng mga armas ay hindi makapangyarihan sa lahat. Liu Lai, nakikita ko na kung sino pa ang makakapigil sa akin sa pagpatay sa iyo. Nagpakita si Xia Ping ng isang kakilakilabot na pagpatay. Para sa isang kaaway na tulad ng isang lobo, gusto niya itong mapatay. Kung patuloy niyang pananatilihin ang mga maiinit na karakter na ito, tinatansya niya mahirap itong makatulog, at kung mahahanap niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng lalaking ito, maaaring ito ay isang komprehensibong pagkakakilanlan, at maaaring kasangkot ang kanyang pamilya. Sniper, barilin mo ako? Barilin mo ako agad, sigaw ni Liu Lai, sa kuta ng organisasyong ito, hindi lang siya armado ng malalakas na armadong lalaki, pati ang mga security guard tulad ng mga sniper ay armado rin yan. Kapag nagtatago sa malayong mataas na gusali, laging bigyang pansin ang kaligtasan ng nightclub. Kapag may nangyari, agad na atakihin ang kalaban. Hoy! Sa isang kisap mata, may 5 o 6 na putol-putol na tunog sa hangin, pinupunit ang hangin, na parang may paparating na mga kanyan, na may banta ng takot, binobomba ang katawan ni Xia Ping. Ang ganitong pag-atake ay lubhang mainit at nakakakilabot, at imposibleng mapigilan ito. Ano? Kumalat ang kapangyarihang pangkaisipan ni Xia Ping, nadama ang kalagayan ng nakapalibot na hangin, at nakaramdam ng matinding krisis. Ayaw niya, at agad na lumingon pabalik ng ilang 10 metro. Hoy! Isang bala ng sniper, na binomba sa lupa, ay agad na tumama sa isang kakila-kilabot na malalim na hukay, nanginginig ang lupa, 12-12 ng mga kakila-kilabot na bitek. Kapag tumama ang naturang bala ng sniper sa katawan, tinatayang kahit ang isang elepante ay mapupunit sa 2 bahagi, at ang lakas ay kamangha-mangha. May 3 sniper. Biglang napansin ni Xia Ping na sa malayong mataas na gusali, sa pinakamataas na palapag, timog silangan at kanluran, ay may tigi-isang sniper sa bawat isa sa kanila, at mayroong isang kakila-kilabot na pagpatay dito, na nakaharap sa kanya. Hoy! At ang 3 sniper ay pawang mga sharpshooter. Kapag na-target mo na ang target, hindi ka titigil hanggat hindi mo napapapatay ang kalaban. Isang hinga lang, may 5 o 6 na bala ng sniper, parang bola ng kanyan. Paulit-ulit na umiwas si Xia Ping, ngunit hindi siya makalapit kay Liu Lai, ngunit ang nagawa na lamang niya ay umatras. Oo, tama iyan. Nang makita ito, labis na natuwa si Liu Lai. Patuloy siyang tumakbo palayo sa malayo palabas ng nightclub. Dahil hinaharangan ng mga sniper na ito ang mga basura, makakatakas siya patungong langit. Pagbalik niya sa punong himpilan ng organisasyon ng dugo, talagang ligtas na. Kahit malakas ang batang ito, hindi siya maaaring maglakas loob na magsimula sa punong himpilan ng *******, maliban na lang kung gusto niyang mamatay. Akala ko ba hindi kita mapatay sa tuktok ng mataas na gusali? Nang makita si Liu Lai na balak tumakas, ngunit may 3 sniper na nakaharang sa kanyang sarili, ang puso ni Xia Ping ay napuno ng galit na naglalabas ng mabangis na anyo. Dahil sa pagkailang, nontog siya sa pader sa tabi niya, at agad na nakabuo ng malaking butas, at nabasag ang graba na nagpakita ng reinforced concrete sa loob. Hinawakan ito ni Xia Ping at hinampes ng malakas. Agad niyang binali ang isang bakal na baras na may habang 70 hanggang 80 centimeters. Kinuha niya ang bakal na baras na may 1 sentimetrong diametro mula sa kanyang kanang kamay at kinurot ito. Agad-agad, ang bakal na baras ay agad niyang hinawakan gamit ang 5 fingerprint at tumagos. Bahagyang nakabaluktot ang kanyang katawan, nakaunat ang kanyang gulugod, parang dragon, naninigas ang kanyang mga kalamnan, at bawat buto ay nanginginig, lumalangit-ngit, at ang lakas ng takot. Ang mayabang na puwersang ito ay umaabot mula sa talampakan, gulugod, at mga braso, at sa wakas ay umaabot sa 5 daliri, na lumilikha ng kapangyarihan ng takot hanggang sa sukdulan. Ang buong pagkatao ay parang isang puzzle mula pa noong unang panahon. Tumawag. Sa sandaling ito, inihagis ni Xia Ping ang bakal na baras at pinunit ang hangin. Parang isang araw pagkatapos ng pamamaril, na naglalabas ng kakilakilabot na lakas, at ang mga alon ng hangin ay umiikot, at ang matalim at nakasisilaw na tunog ay narinig. Hindi. Ang sniper sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa silangan, nakatitig pa rin siya kay Xia Ping, walang pakundangang bumaril, ligtas, at kalmado ang kanyang puso. Ngunit sa sumunod na segundo, isang kakilakilabot na bakal na baras ang lumipad mula sa lupa, umabot sa sound barrier at pinunit ang hangin. Hindi napigilan ng kanyang pupil ang pag-zoom in at pagkataranta. Gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat, at naisip niya ang ideyang iyon, ngunit natamba siya. Boom! Bigla!
Isang suntok pa lang, tumagos na ang bakal na pamalo sa ulo niya, sumabog ang maraming dugo, at sa kanyang matinding pagtama, tumilapon ang buong katawan niya ng 12-12 metro. Pagkatapos ng isang malakas na kalabog, umatras ang buong katawan niya paatras, kasunod ang bakal na baras, at sa wakas ay naipako sa dingding ng isang gusali sa tapat. Ang sniper ay ipinako sa krus sa dingding sa ganitong paraan, ang katawan ay nakasabit sa hangin, ang butas na bakal ay tumutusok sa ulo, ang dugo ay tumutulong pababa, at maging ang mga dingding ng gusali ay nagpapakita ng 2 o 3 bitek, na umaabot ng 12-12 metro. Ito. Takot sa ihi ang mga tao sa paligid kaya't naglupusay sila. Gusto nilang mapatay ang binata sa ganitong paraan. Kaya pa rin nilang maghagis ng tumpak sa isang palapag na may taas na 100 palapag. Isang daya lang, patayin ng sniper at saisabog ang ulo niya. Sus Mariosep, tumakas ka. Walang ka ba ang 2 pang sniper? Kahit na daan-daang palapag na ang kanilang narating, hindi pa rin sila nakakaramdam ng seguridad. Hoy! Ngunit sa sandaling ito, muling bumaril si Siaping, at ang 2 bakal na baras ay lumipad palabas sa napakabilis na bilis. Ang 2 bakal na baras sa pagitan ng mga pagkislap ay umabot ng daan-daang metro at nakarating sa sniper. Hindi. Sigaw ng 2 sniper. Gusto na sana nilang isuko ang mga baril ng sniper at tumakas. Pero hindi pa sila nakakatapak ng 2 hakbang palabas ng lugar na ito. Ilang sandali pa, agad na tumagos ang 2 bakal na baras sa ulo ng 2 sniper, na nagbunyag ng butas ng dugo na madaling ikinamatay ng kanilang mga buhay, at hindi na sila makatakas pa. Sus Mariosep, sayang lang. Nang makitang ilang sniper ang napatay, si Liu Lai, na tumatakbo palayo, ay natakot. Wala pa nga siyang tigil sa pagtakbo, at hindi na siya nang ahas na manatili sa lugar na ito. Ngunit sa sandaling ito, isa pang piraso ng bakal ang inihagis, sumisipol, parang sinaunang dragon, na babalot ng kakilakilabot na galit, malakas na pagbagsak, agad na tumusok sa kaliwang binti ni Liu Lai, at ipinako siya ng direkta sa kalapit na pader. Sumigaw ng sumigaw si Liu Lai. Bilang isang many-okis na kamay, isa siyang prinsipe. Lumaki siya mula pagkabata sa pagkain ng jade. Napakalakas ng kanyang sakit, kaya kahit na siya ay mahimatay, hindi imposible. Pero hindi pa rin siya nahimatay, dahil alam niyang kapag nawalan siya ng malay dito, patay na talaga siya. Hoy! Sandali, humakbang si Siaping papunta kay Liu Lai, na nagmamataas, at tiningnan siya ng ganito. Patawarin mo ako, huwag mo na akong pabayaan sa pagkakataong ito. Umiyak si Liu Lai at gustong humingi ng awa, ang aking ama ang pinuno ng organisasyong puno ng dugo. Mayroon siyang pamilya na mahigit 10 bilyon at napakaraming kayamanan. Basta't hindi mo ako pabayaan sa pagkakataong ito, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Maniwala ka sa akin, napakayaman ng pamilya ko, talagang mayaman. At kailangan mo rin ng maraming resources para makapagsanay. Ayaw mo bang makuha ang ari-arian ng kung organisasyon, ayaw mo bang makakuha ng maraming kayamanan? Kung patatawarin mo ako, ang mga kayamanang ito ay iyo, lahat ng mga ito ay iyo. Umaasa siyang mapapatawad ng taong iyon ang buhay niya. Sige, naiintindihan ko na ngayon. Walang saysay na bumaril si Siaping, pababa mula sa langit, at ang palad ng kanyang kamay ay kumuha ng larawan ng nakaraan. Parang isang sumasabog na oso, at isang putok, ang pambobomba sa ulo ni Liu Lai. Kasabay ng isang kalabog, agad na sumabog ang takip ni Liu Lai sa Tianling, at damyugo ang 7 butas. Nanlaki ang kanyang mga mata kaya't napaluha siya. Hindi siya makapaniwala na siya ay namatay. Kahit ang ay hindi man lang nagpaliwanag ng sinabi niya sa isang pangungusap, at pinatay niya ang sarili sa isang iglap. Bago siya namatay, hindi siya makapaniwala. Sa harap ng kamanghamanghang kayamanang ito, ang batang ito ay walang maramdamang sakit sa puso at hindi nakinig sa kanyang ibig sabihin. Hanggat ang kausap ay may kaunting pag-aalinlangan, maaari niyang simulan ang power armor at magpakita ng isang killing trick, ngunit hindi siya binigyan ng kausap ng ganoong pagkakataon. Dahil sa pagkailang, bumagsak ang leeg ni Liu Lai at siya ay namatay. Kayamanan. Nang makita ang pagkamatay ni Liu Lai, hindi napigilan ni Siaping na mapangiti. Ang kamay na ito ang nag-organisa ng bilyon-bilyong kayamanan ng lugar at kung ano ang mahalaga rito. Ito ay isang perang hindi nakikita. Isa rin itong saw. Gamit ang perang kinikita niya sa pagsusulat ng mga nobela, nakakapagtala siya ng bilyon-bilyong dolyar mula sa gobyerno kada taon. Hindi pa kasama rito, kapag nakapasok na siya sa higanteng kumpanya, tumataas ang kanyang pagsasanay sa martial arts, at ang perang kinikita sa pangangaso ng mga halimaw sa hinaharap ay hindi limitado sa bilang na ito. Gamit ang perang ito, gusto ko ring akitin ang sarili ko. Masyado akong inosente. Pero na, nandito na ang mga pagsubok. Bahagya na tiningnan ni Siaping ang hitsura ni Liu Lai, tumalikod at naglakad palayo, at winasak ang karamihan sa mga piling tao sa 3 gang. Walang makakapidyaw sa kanya sa pag-alis. Hoy! Kumikislap ang kanyang mga mata at natagpo ang naglalakad patungo sa Black Moon City Airport, at agad na nawala sa kanyang kinaroroonan. Tuldok. Pagkaalis ni Siaping ng ilang sandali, personal niyang pinatay si Liu Lai sa publiko, at naglagay ng mga patibong. Karamihan sa mga piling bagay na nagbaon sa 3 gang ay nabunyag. Nang marinig ang pangyayaring ito, ang buong Black Moon City ay nabalot ng kalungkutan. Diablo, ang desyertong ito ay talagang isang diablo. Nakakahiya naman. Pinagsama-sama kong inilibing ang mga piling tao sa 3 gang. Hindi ko alam kung ilang tao ang namatay. Tinatayang ang 3 pangunahing organisasyong ito sa ilalim ng lupa ay labis na naapektuhan ng halos hindi na maibabalik na kalagayan. Paano makakabangon? Malakas na militar ito, hindi repolyo, paano ito basta-basta marerecruit? Sobra-sobra ang kabangisan nito. Sinasabing ang masasamang organisasyon ni Prinsipe Liu Lai ay halos hindi nakatakas sa isang buhay sa pagsabog, ngunit ginamit din ito ng mga mabangis upang patayin ang 9 na kalye, at pagkatapos ay pinatay sila sa publiko, ang kanilang mga ulo ay pinasabog, patay. Napakalungkot. Tama na, sino ba naman ang makakaisip sa kanya na gagawa ng ganito, siguradong galit na ang 3 gang na ito. Paano naman ang galit? Galit na sila dati, pero may silbi ba sila?
Isang grupo ng mga piling tao ang napatay, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Kahit ang mga kamay ng mga prinsipe ay pinapasabog ang kanilang mga ulo. Nakakagulat ito. Mahigit isang buwan na akong nagtitiis. Iniisip ng lahat na hindi niya maiwasang maging isang pagong lamang. Ngunit biglang sumiklab ang gabing ito na naging sanhi ng nakakagulat na kaso at pumatay sa ilalim ng lupa. Ang katotohanan ito ay lubhang kamangha-mangha. Ito ay isang kaakit-akit na ugali sa pamamagitan ng isang bangungot na pagsubok at hindi ka na makapaghintay para dito. Ngayong nakatakas na ang batang ito, iyon ay, ang dragon patungo sa dagat, wala nang makakaligtas pa. Maraming nag-usap, lahat sila ay nagulat sa pangyayaring ito, at walang nag-akala na isang tao lang pala ang nangyari, at gagawin nilang napakasama ng tatlong gang ng Black Moon City. Hindi lang siya nakakuha ng anumang benepisyo, kundi nawala pa ang mga piling tao sa sarili niyang gang, at ang pinuno ng ***** organization ay mas malala pa, maging ang anak niya ay pinatay sa publiko. Tunay nga, ang organisasyon ng mga ***** Hans ay puno na ngayon ng marangal na kapaligiran. Maraming matatanda ng gang ang nagtitipon, at ang kapaligiran ay takot humigop. Dahil sa takot na magalit si Liu Gang, ang pinunong nakaupo sa upo ang harapan. Dahil ang aksyong ito ay hindi lamang nagpaangat sa organisasyon ng mga nawalan ng dugo, maging ang anak ng pinuno ay gumawa rin nito, ngunit naiisip ko kung gaano kagalit si Liu Gang ngayon. Kakulangan. Sandali lang, isang sampal sa harap ng kahoy na mesa ang tumama kay Liu Gangsen, agad na naging pulbos, sumigaw siya sa langit, galit na galit, hindi lang pinatay ang aking na organisasyon, maraming piling tao, pati ang anak kong si Liu Lai ay pinatay din. Gusto na niyang mamatay, mamamatay ba ito? Gusto ko siyang durugan. Sumigaw at nagalit siya ng sukdulan, gamulong ang mga soundwave, nabasag ang mga salamin sa paligid ng silid, at maging ang lupa ay nagkaroon ng kakila-kilabot na bitek at langit-ngit. Ipaalam sa buong organisasyon ng mga kamay na may dugo. Sumigaw si Liu Gang, simulan ng bawat miyembro, agad na umalis, hanapin ang kinaroroonan ng mga ligaw, alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng mga ligaw, gusto kong malaman kung saan siya nanggaling, kung saan pupunta. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng pamilya niya, kung saan siya ipinanganak, saan mag-aaral, saan magtatrabaho, at kung sino ang sumusuporta sa kanya. Hangga't makakahanap ako ng bakas ng kanyang mga tages, kahit tumakas pa siya hanggang sa dulo ng mundo, mapapasailalim ko ang kanyang buhay, at maging ang kanyang pamilya ay kailangang samahan siya. Mayroong isang kakilakilabot na kamatayan sa kanyang katawan na nagpapanginig sa mga tao. Si Liu Lai ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Masasabing siya ang kahalili ng kanyang na organisasyon, ngunit ngayon ay pinatay siya ng basura, at mabilis na sumabog ang kanyang mga baga. Kung hindi niya mahahalata ang katawa-tawa, mababaliw siya, at hindi mailalabas ang kanyang panloob na puot. Opo, amo. Isang grupo ng mga matatandang organisasyong may dugo, lahat sila ay puno ng galit, dahil sa pagkakataong ito ay hindi lamang anak ng amo, kundi pati na rin maraming mga organisasyong ang patay na. Ang mga piling tao na ito ay may magandang ugnayan sa kanila. Ang ilan ay mga kaibigan at ang ilan ay mga kamag-anak. Kinamumuhian nila sila at hindi nila sila malilimutan sa buhay na ito. Kapag nakakita ka ng anumang mga palatandaan, agad kang magtatakbuhan sa basurahan na parang isang gutom na lobo. Tuldok. Hindi lang ito basta isang na organisasyon, kundi isa ring LTTE, isang makamandag na organisasyon ng lobo, o kahit isang kumpanya ng itim na oso. Ang tatlong pangunahing organisasyong ito sa ilalim ng lupa ay naglabas din ng kani-kanilang mga utos. Kabuuan para sa masasamang tao. Kung may makakapatay ng basura, agad na gantimpalaan sila ng 1 bilyong federal na dolyar, 10 bote ng condensate. May isang taong makapagbibigay ng mabisang pahiwatig tungkol sa kalikasan at makakapagbigay ng gantimpalang 100 milyong federal na barya. Kung maglalakas loob kang pumasok muli sa Black Moon City at pumatay ng mga inosenteng tao, ang utos na ito ay magiging may bisa habang buhay. Ang organisasyon ng mga kamay ng dugo, ang LTTE, ang pinagsamang pahayag ng organisasyon ng mga lobo ng droga at ang kumpanya ng itim na oso, at ang walang katapusang wakas. Inilabas ang utos at ikinagulat ng buong Black Moon City. Walang nag-isip na ang apat na gang ng Black Moon City ay ganoon kadeterminado, kaya't naglunsad sila ng gantimpala at nagsagawa ng lahat ng kanilang makakaya. Malinaw na inimbestigahan din ng Black Bear Company ang katotohanan na biglang namatay ang lahat ng mga elite nito. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa ilang. Ang pagkamatay ng mga elite ng kanilang kumpanya ang kagagawa ng lalaki. Kaya naman, galit na galit ang kanilang grupo sa loob, at lahat sila ay sumumpa na kukunin ang nasirang bangkay. Tuldok. Sa oras na ito, dumating din si Xia Ping sa Black Moon City Airport. Mga patak, ang sistema ay may kasamang mekanikal na boses, binabati kita sa host, na nagdulot ng maraming puot ng tao, maraming tao at ang host ang hindi papatay, sa pagkakataong ito ay may kabuuang 235,763 na puot. Mahigit 200,000 galit. Nang marinig ko ito, biglang napangiti si Xia Ping. Sa dami ng hate values, mas marami siyang napapalitan ng mga bihirang kayamanan sa sistema at patuloy na pinapahusay ang kanyang martial arts. Kung tungkol naman sa puot ng tinaguri ang tatlong gang, kahit noong gabing na-promote siya sa martial arts, sa sekta ng sekta, kahit sa hari, biro lang iyon. Sa oras na ito, inaasahang hindi pa nakakaranas ng ganito ang malalaking gang na ito. Bueno, ang halaga ng puot ay pansamantalang binabaliwala, o kaya ang paglilitis sa higanteng kumpanya ang unang makukumpleto. Naglakad si Xia Ping patungo sa paliparan, walang makakapidyo sa kanya sa oras na ito, nang walang hadlang. Sa oras na ito, ang Black Moon City Airport, kasama ng mga itim na sasakyang pangkalawakan. Binabati kita sa pamamagitan ng mga pagsubok sa higanteng kumpanya, opisyal ka nang naging miyembro ng higanteng kumpanya. Natuwa si Gupang nang makita si Xia Ping, bagaman kung pag-uusapan ng oras, medyo matagal pa si Xia Ping dito.
Gayunpaman, ang limitasyon ng oras ay tumutukoy lamang sa paghihigpit ng pagpasa sa mahirap na antas ng pagsubok sa loob ng isang buwan, at si Siaping ay nakapasa sa loob ng ilang araw, na natural na nakapasa. Hindi binibilang ang oras ng pagbabalik sa Black Moon Tower. Tuwing babalik ako, ipinaalam ko na rin kay Siaping noon para hindi na siya mag-alala. Gayunpaman, ang batang ito ay isang kaakit-akit na ugali sa pamamagitan ng pagsubok sa bangungot. Kahit na ito ay talagang time out, hindi ito isang malaking bagay. Maaari nitong ganap na gawing lumabag sa mga patakaran ng higanteng kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay ginawa ng mga tao. Sa katunayan, kahit hindi ay recruit ng higanteng kumpanya si Siaping, alam ng dalawang organisasyon ng Aurora at Life Company ang bagay na ito, natatakot akong mabaliw sila sa Olive Branch, hindi naman sila ganoon katangahan para pabayaang umalis ang isang henyo. Pero hindi ko inaasahan na maaalis mo talaga ang pagpigil sa mga taong ito. Akala ko ako mismo ang mag-aalis nito. Bumantong hininga si Gupang, ang kanyang mga mata ay mukhang napakakomplikado at tumingin kay Siaping, na ligtas at hindi komportable. Bago iyon, hindi niya maisip na magagawa pala ng batang ito ang ganitong uri ng bagay. Malinaw na isa lamang itong baguhan na isang martial artist. Hindi, na-promote ito sa 2 araw na martial arts. Gayunpaman, sa harap ng pagpatay sa 4 na gang ng Black Moon City, patay na rin ito. Dahil kayang gumala at malubha ang pinsala rito, itinuturing itong makapangyarihan. Gayunpaman, ang batang ito, kahit hindi nasaktan, ay nagdulot pa ng matinding dagok sa 4 na gang, na pumatay ng hindi mabilang na mga underworld, at naging sanhi ng kanilang matinding pagkalugi. Kahit ang organisasyon ng kamay ng prinsipe ay nawasak niya, at ang talaang ito ay masyadong pinalaki. Noong una, akala niya ay kailangan niyang personal na bumaril, na bahagyang sumisira sa mga patakaran ng higanteng kumpanya, ngunit ngayon ay tila lubusan na niyang napag-isipan ito, at hindi siya matutulungan ng mga gangster na iyon. Pasa na ba ito? Pinaikit ni Siaping ang kanyang mga mata. Tumango si Gupang, oo, tapos na, sa ngayon, isa ka ng ganap na miyembro ng higanteng kumpanya. Oo, may dokumento, pirmahan mo. Kasabay ng isang patak, nagpadala siya ng isang dokumento sa mobile phone ni Siaping. Ano ito? Tiningnan ni Siaping ang file sa itaas. Ito ay isang gantimpala. Bahagyang ngumiti si Gupang, isang bilya sa distrito ng Jiangnan ng lungsod ng Tianshui, mayroong 100 milyong federal na barya. Siyempre, ang gantimpalang ito ay wala para sa iyo, ngunit maituturing itong isang higanteng kumpanya. Bilya sa distrito ng Jiangnan. Nang marinig ang pangungusap na ito, nabigla ang puso ni Siaping. Masasabing ang distrito ng Jiangnan na ito ang pinakamarangyang bilya area sa lungsod ng Tianshui. Ang mga taong naninirahan dito ay hindi mayaman at mamahalin. Bukod dito, kumpleto ang mga hakbang sa seguridad, at tinatayang kahit ang mga Panginoon ng mga Panginoon ay hindi maaaring umatake, at ito ay ligtas. Ang isang bilya sa isang lugar na tulad nito ay isang lungsod na walang katumbas na halaga at mabibili ng walang pera. Kinakailangan din nito ang karapatang bumili. Isa itong limited edition na bahay. Ang bilya na ito pa lamang ay nagkakahalaga na ng hindi bababa sa $1 bilyong federal. Kung ang kanyang mga magulang ay nakatira sa bilya na ito sa distrito ng Jiangnan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Kung tungkol naman sa gantimpalang $100 milyong federal na pera, isa lamang itong bentahe. Sa pag-iisip nito, agad na pinirmahan ni Siaping ang kontrata sa itaas. Mabuti naman. Tuwang-tuwa si Gupang, at sinabing, oo, may itim na card dito. Ito ang opisyal na card ng empleyado ng Giant Company. Naroon ang iyong DNA identification, fingerprint recognition at iba pa. Maaari itong gamitin bilang bank card o credit card. Maaari mong gamitin ang card na ito para sa pandaigdigang pagkonsumo. Walang sino man maliban sa higanteng kumpanya ang makakatunten sa iyong kinaroroonan sa pamamagitan ng credit card na ito. Ang iyong antas ng seguridad ay mas mataas kaysa sa SSS. Ang ganitong antas ng pagiging confidential, maliban sa federal na pangulo, ay hindi karapat-dapat para sa mga pagtatanong. At ang card na ito ay maaari ring i-login sa internal network ng aming higanteng kumpanya, kung saan maaari kang bumili ng lahat ng uri ng mahahalagang kayamanan sa mundo. Inabot niya ang isang itim na card kay Siaping. Internal network ng higanteng kumpanya. Pinisil ni Siaping ang kanyang mga mata, puno ng kuryosidad. Ang itim na card na ito ay nakaukit ng isang pinong disenyo, na may 2 higanteng karakter. Ito ay napaka-misteryoso. Bahagyang ngumiti si Gupang, kung gayon, basta't maglo-login ka sa homepage ng higanteng kumpanya, hanapin ang URL ng internal network dito, at pagkatapos ay i-scan ang black card sa network, automatiko kang makakapag-login. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tauhan ng militar ang gustong pumasok sa panloob na network ng higanteng kumpanya, dahil dito makakabili ng lahat ng uri ng mahahalagang kayamanan, mga kayamanang hindi matatagpuan sa labas, at mga kayamanang hindi mabibili ng pera. Kung interesado ka, bumalik ka at maghanap ng dahan-dahan. Siya ay naging napaka-emosyonal at nakinig kay Siaping. Mabuti. Tumango si Siaping. Same time na tiningnan ni Gupang si Siaping, simula nang sumali ka sa higanteng kumpanya, may masasabi ka sa iyo. Huwag mong isipin na makakapasok ka sa higanteng kumpanya. Sa higanteng kumpanya, marami ring kompetisyon, na kinasasangkutan ng mga pagtatalo sa kapangyarihan ng pinakamalakas na pamilya sa buong planeta. Ang mga benepisyo ay lubhang komplikado. Ang tubig sa loob ay napakalalim, at ito ay mabibiyak kapag hindi ka nag-ingat. Pagkatapos mong makapasok sa higanteng kumpanya, ang mga nangungunang pamilya ng Yan Wangxing ang hihila sa iyo, ang federal na pamahalaan ang hihila sa iyo, ang iba pang mga organisasyon ng martial arts ang hihila rin sa iyo, haharap ka sa lahat ng uri ng pangakit, pera, kagandahan, kayamanan, at iba pa. Teka. Pero kailangan mong tandaan na para sa militar, ang pinakamahalagang bagay ay ang lakas. Kung wala kang lakas, hindi mo ito kayang bilhin. Kaya, isa lang ang kailangan mong gawin ngayon. Mag-ingat ka sa Yanhuang University, kumuha ng mas maraming training resources, maging mas makapangyarihan, at apakan ng ibang mga henyo. Magalang ang kanyang mukha at tumingin kay Siaping, napakaseryoso.
Alam ko, tumango si Xia Ping. Siyempre, alam niyang ang pagpasok sa higanteng kumpanya ay simula pa lamang, hindi ang katapusan, at lahat ay peke. Tanging ang pagsasanay sa martial arts lamang ang totoo. Isipin mo kung gaano kalakas ang hari ng itim na buwan, at hindi makagalaw ang federal na pamahalaan, hayaan mong maging isang three-way zone ang lungsod ng itim na buwan. Ito ang kapangyarihan ng hari. Anong pamilya, anong mga opisyal, at anong klaseng mga gangster ang hindi makakatapat sa isang napakalakas na tao, ito ang tunay na kapangyarihan, kayang baligtarin ang mga bagay-bagay, at yumuyuko ang mga tao. Alam mo, pagod ka na pagkatapos ng mahigit isang buwan, magpahinga ka na. Ikinumpas ni Gupang ang kanyang kamay. Tumango si Xia Ping at agad na naglakad patungo sa sala ng susunod na spaceship. Kinakabahan siya ng mahigit isang buwan sa gilid ng Black Moon Tower. Medyo pagod nga ito. Nang makitang umalis si Xia Ping, agad na kinuha ni Gupang ang contactor at sinabing, Guro, nakapasa na si Xia Ping sa pagsubok at opisyal ng sumali sa higanteng kumpanya. Isa nga siyang potensyal na binhi at may kakayahang umabant bilang hari. Napakagaling, ipagpatuloy mo ang pagsasanay. Sa di kalayuan, may isang silid praktisan. Nakasuot si Fang Laosheng ng puting exercise suit. Tiningnan niya ang impormasyon mula sa kanyang apprentice. Labis siyang nasiyahan agad kung ipapasa ang utos, ipapaalam sa sangay ng Tian Shusheng, at ipapadala ang mga master upang bantayan ang sitwasyon sa loob ng 24 na oras. Pamilya Xia Ping. Para masiguro ang kaligtasan ng pamilyang Xia Ping, dapat walang aksidenteng mangyari. Ang mga tao ng ating higanteng kumpanya, walang makakagalaw. Malamig at takot ang kanyang mga mata, parang nabaluktot ang espasyo at nanginginig ang buong silid. Opo, Guro. Kahit sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, nararamdaman pa rin ni Gupang ang kakilakilabot na kapangyarihang ito, na parang dumaan sa libu-libong milya, ang pressure na ito ay patuloy na lumalakas at nagdudulot ng matinding pressure. Gayunpaman, humanga rin siya ng husto. Ipinadala niya ang mga amo upang protektahan ang pamilyang Xia Ping sa loob ng 24 na oras. Ito ang paraan ng pagtrato sa mga piling binhi. Nangangahulugan ito na si Xia Ping ay itinanim na ng higanteng kumpanya bilang magiging hari. Kung hindi ito kailanman magkakahalaga ng ganito kalaking halaga. Ayon sa kanyang pagganap sa Black Moon Tower, mayroon ding mga ganitong kwalifikasyon. Sa oras na ito, ang opisina ng guro. Sinisigawan ni Kyuzo ang estudyanteng si Xia Ping, sinasabing, Xia Ping, pag-usapan mo nga, anong nangyayari dito? Hayaan mo na lang ng mahigit isang buwan para lumabas at tumambay, wala akong pakialam sa'yo, kalayaan mo ito. Pero pagbalik mo sa paaralan, pumupunta ka rito para gumawa ng gulo. Anong klaseng sistema ang meron kayo? Ano ang paaralan ninyo? Ang Pogen ba ang kaya ninyong bayaran? Gusto ko pa ring organisahin ang mga kaklase ko na pumunta sa Black Moon City para gumawa ng mga bagay na hindi marunong maging tapat. Hindi mo maintindihan. Galit na galit siya at pinuna si Xia Ping. Guro, hindi ko po ito kasalanan. Ang pangunahing dahilan ay dahil mariin akong pinipilit ng mga kaklase ko na magbahagi ng ilang karanasan sa pag-aaral. Hindi magandang tumanggi kung hindi ay makakasira ito sa pagkakaibigan ng mga estudyante. Pakiramdam ni Xia Ping ay inosente siya. Mag-usap kayo. Nakakabaliw ang nyebe sa taglagas, at hanggang dito, naglakas loob akong magtalo, na sinasabing ito ay isang karanasan sa pag-aaral na *****, at kung ano ang mabuting matutunan mula sa karanasang ito. Karamihan sa mga taong natututo ng karanasang ito ay hindi mabubuting tao. At dahil lang nandito ka para manggulo, natatakot ako na baka hindi ka muhian ng iba ang kabutihan mo, kundi mag-alala pa sila na baka masira ang pagkakaibigan ng mga estudyante. Walang maniniwala kapag sinabi mo yan. Malinaw na gusto lang bumalik ng lalaking ito sa paaralan at magsama ng ibang mga estudyante. Xia Ping. Sabi ni Xia Ping, ang seryosong edukasyon ni Kyuzo, pumunta ka sa paaralan para matuto ng kaalaman sa martial arts, hindi para matuto ng mga maruruming bagay. Dito pumupunta ang mga estudyante sa high school sa lugar kung saan sila marurumi, at ang mga hindi marunong magpakahiya. Halo-halo ang mga babae, para kayanin mo ang mahirap na trabaho ng iyong mga magulang. Guro, pumunta talaga ako sa Black Moon City para magsaka. Kung tungkol sa uri ng lupa at kalupaan, bihira akong pumunta roon. Kadalasan ay naglalakad ako sa kalsada. Ang mga babaeng humihila sa akin papasok ay hindi naman talaga matatanggihan. Sabi ni Ping na ayaw niya talagang sumama, lahat sila ay napipilitin lang sa mga babaeng iyon ng kalye. Isa-isa silang nabubunyag, ngunit isa ring mahinang babae. Ang ugali ay napakainit at sigasig. Paano ko matatanggihan ang ganitong uri ng bagay bilang isang lalaki? 1 hanggang 2, wala na. Utut, hindi ko napigilan ang pag-ulan ng nyebe at ilong sa taglagas, malinaw na ito ang walang hiyang lugar na gusto kong puntahan, ngunit mahirap sabihin na ang iba ay may sariling nakaraan, ngunit mahina rin ang kanilang determinasyon, hindi magandang tanggihan. Ang pag-utot, mahinang lakas ng loob ay kayang gawin ang walang kabuluhan at walang kahihiyang bagay na ito ay isang dahilan, hindi pa siya nakakita ng isang taong walang kahihiyan. Xia Ping, ang pangalan mo ay hindi Xia Liu, ito ang pangalan ng tao, ito ang pinakaangkop na pangalan para sa iyo. Nagngalit si Kyuzo, habang umuungal kay Xia Ping. Pinaikit ni Xia Ping ang kanyang mga mata, sa tingin ko rin, pero Xia Liu ang pangalan ng lolo ko, hindi ko matanggap. Ano, natigilan si Kyuzo, at ang pamilyang ito ng mga damdamin ay isang birtod, minana sa henetika. Hoy! Sa oras na ito, may kumatok sa labas ng opisina. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang dalagang guro na nakaitim na suit at sinabing, Mr. Kyuzo, may hinahanap ang punong guro kay Xia Ping. Hindi mo ba alam na madali na ito ngayon? Anong problema? Ano ba yan? Nang makitang may mga tagalabas sa pinangyarihan, hindi magaling si Kyuzo sa pagtitiis at tanging pagtitiis na lang ang kaya niyang gawin. Sabi ng dalagang guro, nabalitaan kung tungkol daw ito sa pagpasok sa Yanhuang University. May mga bagay na kailangang pag-usapan kay Xia Ping, at sasamahan ka naming pumunta rito ng guro ni Kyuzo. Sige, walang magawa si Autumn Snow. Ngayon na ang oras para pag-usapan ng bagay na ito, pansamantala lamang itong maaaring baliwalain.
Hoy! Ilang minuto ang lumipas, dumating sina Siaping at Kyuzo sa opisina ng punong guro. Sa oras na ito, isang lalaking may malaking tiyan ang nakatayo sa opisina, at may isa pang magandang babae sa loob nito. Ang taong ito ay si Jiang Yaro. Sige, kumislap ang mga mata ni Siaping. Pagkatapos ng mahigit isang buwan, tila ibang-iba na ang katawan ni Jiang Yaro. Tila mas malakas at mas maayos na ito. Kung hindi siya mali ang hula, kahit papaano ay naabot ng babaeng ito ang siyam na langit ng martial arts. Nandito rin si Siaping para lang makipag-usap sa iyo tungkol sa aplikasyon para sa Yanhuang University. Ngumiti ang punong guro kay Siaping, tuwang-tuwa sa mga maipagmamalaking estudyante ng kanyang paaralan. Tutal, ang kabilang panig ay may potensyal na makapasok sa mga binhi ng Yanhuang University. Sa hinaharap, dapat itong maging isang malakas na tao. Ngayong maganda na ang relasyon, magkakaroon ng malalaking benepisyo para sa kinabukasan ng ika-75 na middle school. Mag-apply sa Yanhuang University. Hindi ba pwedeng mag-register online? Tanong ni Siaping na may kuryosidad. Bahagyang ngumiti ang punong guro, syempre hindi naman ganoon ka-simple. Ang Yanhuang University ay isang hiwalay na pag-iral kahit sa buong Yanhuangsing, isang natatanging unibersidad, at ang paraan ng aplikasyon nito ay ibang-iba. Ang una ay ang hangganan, kahit man lang 8 talento ang karapat-dapat na mag-apply para sa martial arts. Pagkatapos niyan, isa na itong pagsusulit, at ang bilang ng mga namamatay ay mahigit 50% na. Iniunat niya ang 5 daliri at ang kanyang tono ay napakaseryoso. Ano, si Siaping ang unang nakarinig ng ganitong bagay, bagamat narinig niya na napakahirap ng pagsusulit sa Yanhuang University at maaaring mamatay siya, ngunit hindi niya inaasahan na aabot sa mahigit 50% ang bilang ng mga namamatay. Nakakamangha talaga ito. Kung may pagsusulit ka sa pagpasok sa kolehiyo, mamamatay ka. Malaking bagay ito. Kakaiba ba? Hindi naman nakakagulat. Seryosong sinabi ng punong guro dahil ang Yanhuang University ay hindi isang ordinaryong universidad, ito ay isang piling base ng pagsasanay sa mundo. Ito ang larangan ng digmaan laban sa harapang linya ng mga malupit na halimaw. Hindi ito isang estudyante kundi isang sundalo. Kaya't napakahalagang isaalang-alang ang kagustuhan ng mandirigma. Kung ang lakas ng loob ay hindi matatag, ang talento ay hindi makakapasok. Nagtanong si Siaping, anong uri ng pagsusuri ang may mahigit 50% na mortalidad? Pagsusulit sa kaligtasan. Sabi ng punong guro na si Shensheng, kapag nagpalista ka para sa pagsusulit sa Yanhuang University, agad kang ilalagay sa isang lugar kung saan napakasama ng kapaligiran, kung saan ang temperatura ay napakataas sa araw, ang temperatura ay napakababa sa gabi, ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi ay malaki, at ang mga halimaw na nakaligtas sa kakilakilabot. Kahit na ito ay, ang mga piling sundalo ay nananatili sa lugar na iyon at hindi magagarantiya ang kanilang kaligtasan. At kailangan mong tumira sa lugar na iyon ng isang buwan, hindi maaaring magdala ng mga armas, hindi maaaring magdala ng pagkain, mag-isa ka lang at mabuhay sa lugar na iyon. Itinaas niya ang isang daliri at walang batas sa lugar na iyon at ang mga estudyante ay pinapayagang magpatayan. Pagkatapos nilang lumabas, hindi na sila papanagutin. Sa lugar na iyon, para mabuhay, maaari kang gumawa ng kahit anong masama. May bahid ng kalupitan ang tono niya. Pero ano ang mangyayari kung hindi ako makapag-apply sa Yanhuang University? Maaari ba akong pumunta sa ibang mga universidad? Tanong ni Siaping. Ngumiti ang punong guro at sinabing, walang bagsak, dahil dalawa lang ang resulta sa pagkuha ng pagsusulit sa Yanhuang University. Ang isa ay ang mamatay, at ang isa ay ang matagumpay na pagpasok sa Yanhuang University. Kung hindi magtatagumpay, ito ay kamatayan, ito ang pagsubok ng Yanhuang University. Ito ay puno ng bakal at dugo, at ang Yanhuang University ay maaaring maglinang ng hindi mabilang na mga garantiya ng piling tao. Ang mga estudyanteng makakaligtas mula sa ganitong malupit na kapaligiran ay tiyak na magiging pinakamahusay sa hinaharap. Medyo nararamdaman din ni Siaping kung bakit napakayaman ng pangalan ng Yanhuang University. Sa entrance exam pa lang, alam ko na ang hirap makapasok sa Yanhuang University.